Magandang umaga, Grade 3! Handa na ba kayo matuto at makinig? Para sa umagang ito, ang ating asignatura ay Filipino. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Ating ipagdikit ang ating mga kamay at manalangin. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Pagpalain mo po ang aming guro sa matyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa aming lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Muli mga bata, magandang umaga. Para sa umagang ito, ang ating tatalakayin sa Aralin 6 tungkol sa paggawa ng liham. Uulitin ko, paggawa ng liham. Ano nga ba ang liham, mga bata? Ito ay isang mensahe na naglalaman ng kaalaman, balita o saloobin na ipinapadala ng isang tao para sa kanyang kapwa. Meron tayong iba't ibang liham, mga bata, pero sa umagang ito, ating tatalakayin ang paggawa ng liham pangkaibigan. Ang liham pangkaibigan, kids, ay maaaring nag-iimbita. Ito ay para sa kaarawan, kasalan at pagtatapos. Maaaring ito ay nagpapasalamat, nagbabalita o nagkukumustahan, at ang panghuli, maaari ito ay humihingi ng paumanhin. Meron tayong bahagi ng liham, mga bata. Ang una, ito ay tinatawag na panimula. Ano nga ba ang ibig sabihin ng panimula sa liham? Ito ang petsa kung kailan sinulat ang liham at tirahan ng sumusulat. Halimbawa, ika-18 ng Disyembre 2012. Barangay Santo Niño. Ito ang panimula sa bahagi ng liham. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag na bating panimula. Ang ibig sabihin ng bating panimula, pambungad na bati at nagsasaad ang pangalan ng taong sinusulat. Halimbawa, mahal kong Cheryl, mahal kong Lawrence, at ito ay may kuwit. Ang susunod na bahagi ng liham ay ang tinatawag na katawan ng liham. Ito ay nakasaad dito ang dahilan ng pagsulat at karaniwang may palugit sa unang linya ng talata. Halimbawa ng katawan ng liham, nais sana kitang anyayahin sa kaarawan ko, Camille. Gaganapin ito sa susunod na linggo. Ang susunod na bahagi ng liham, bating pangwakas. Ito ang magalang na pagtatapos ng liham. Halimbawa, ang iyong kaibigan. At ang panghuling bahagi ng liham ay ang tinatawag na lagda. Ano nga ba ang lagda? Ito ang pangalan ng sumulat. Halimbawa, Ruth Santos, maaari din Carla Dimla, maaari din Kristen Emerald Calusin. Ngayon, may ipapakita ako sa inyo ng halimbawa ng liham pangkaibigan. Ika-25 ng Marso 2021, Purok 2, Pulong Santol, Porac, Pampanga. Ito ay halimbawa ng panimula sa liham pangkaibigan. Susunod, mahal kong Joyan, mahal kong Joyan. Ito ang tinatawag nating bating panimula sa liham pangkaibigan. Susunod, kumusta ka na, aking kaibigan? Sana okay ka lang dyan sa Cebu. Nais nga pala kitang imbitahan sa aming maliit na salo-salo sa darating na Lunes. Nakapasa kasi ako sa board exam bilang doktor, sana ay makarating ka. Maraming salamat. Ito ay halimbawa ng katawan ng liham. Ang susunod, ang iyong kaibigan, kuwit. Ito ay ang tinatawag na bating pangwakas sa liham ng pangkaibigan. At ang panghuli, James Rivera. Ito ang ating lagda sa liham pangkaibigan. Naintindihan ba, mga bata, kung paano sumulat ng liham pangkaibigan?
Ngayon, ating sagutin ang ating aklat. Buksan ng aklat sa Filipino sa pahina 243 to 244. Ating sagutin ang pagsasanay A. Isulat ang salitang tama sa guhit kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali kung hindi ito wasto. Narito ang unang katanungan. Magsabi ng totoo sa magulang at sa ibang kasapi sa pamilya. Ito ba ay tama o wasto? Ito ay tama. Pangalawa, pagsagot ng walang respeto kapag napagsabihan ng magulang. Ito ay mali. Dapat hindi tayo sumasagot sa ating mga magulang. Pangatlo, bumabati sa mga kamag-aral at guro sa tuwing sila'y magkikita. Ito ay tama. At ang pang-apat, tumutulong sa kaibigan kapag oras lang ng pangangailangan. Ito ay tama. Hindi oras-oras mga bata ay tinutulungan natin yung mga kaibigan natin. Kung tutulungan lang natin sila kung ito ay nangangailangan. Panglima, humihingi ng paumanhin sa kaibigan kapag mayroong hindi pagkakaintindihan. Tama ba to o mali? Ito ay tama. Kailangan humihingi tayo ng paumanhin sa kaibigan kapag tayo ay nagkamali. At ang pang-anim, inililihim ang inggit sa bagong damit ng kaibigan. Ito ay mali. Dapat huwag tayong maging mainggit at tayo ay maging makontento. At ang pampito, ipinapahayag ang pagpapasalamat at pananalig sa Diyos sa lahat ng oras. Ito ay tama. Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon, mga bata, kung anong meron tayo. At pangwalo, tumutulong sa pag-aalaga sa nakababatang kapatid at kapamilyang may sakit. Ito ba ay tama o mali? Magaling mga bata, ito ay tama. Dapat lagi tayong matulungin. At pangsyam, pumapasok ng hindi handa sa klase. Tama ba yan mga bata? Ito ay mali. Kailangan kapag tayo ay pumapasok sa mga online classes natin, kids, dapat lagi tayong handa. Para kapag may katanungan si Teacher Carla, alam nyo ang sasagutin, okay? At ang panghuli, gumagawa ng mga kilos o gawain na nagpapanatili ng pagkakaisa sa pamilya at kaibigan. Tama ba to o mali? Magaling, ito ay tama. Kailangan meron tayong pagkakaisa, okay? Naintindihan ba ang ating aralin para sa umagang ito, mga bata? Kung oo, para sa inyong takdang aralin, aklat sa Filipino, sagutin ang pagsasanay ba sa pahina 244. Naintindihan ba mga bata? Sana may natutunan kayo sa paggawa ng liham pangkaibigan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam mga bata!